Narito ang buong kwento na inangkop sa isang setting ng Pilipinas na may lahat ng elementong Vietnamese na pinalitan ng mga konkretong elemento ng Pilipinas habang pinananatili ang pangunahing nilalaman sa matatas at grammatically correct na Filipino na tinitiyak ang lohika, pagkakaisa at pagiging kaakit-akit. Ang madilim na lihim sa isla ng Niog. Ang bayan ng Gumaka, isang maunlad at mapayapang lugar sa lalawigan ng Quezon, ay matagal nang kilala sa luntiang bukirin ng Niog at sa mga taong mababait at simple. Dito, ang diwa ng pagtutulungan at pagkakapitbahay ay nananatiling buo, at ang mga kwento ng kabutihan ng tao ay laging pinahahalagahan at ibinabahagi. Sa gitna ng mga magagandang kwentong iyon, namumukod tangi ang maliit na pamilya ni Mang Tonyo de la Cruz, 42 taong gulang, at ang kanyang asawang si Aling Nena Santos, 39 taong gulang. Sa mata ng mga residente ng Barangay San Miguel, Gumaka, sina Mang Tonyo at Aling Nena ay hindi lamang ordinaryong kapitbahay, sila ay isang nagliliwanag na halimbawa, isang buhay na simbolo ng pagiging mapagkawanggawa. Hindi sila pinalad na magkaroon ng sariling anak, ngunit sa halip na malunod sa kalungkutan ng kawalan ng anak, pinili nilang buksan ang kanilang mga bisig at magbigay ng tahanan sa mga kapuspalad. Inampon nila ang 2 ulilang bata, tinatrato ang mga ito na parang tunay nilang anak. Ang unang ampon, si Boy Dante Aquino, ay kinuha nila 3 taon na ang nakakaraan, at pinakahuli ay si Boy Noel Cortez, isang 4 taong gulang na batang maliksi at kaibig-ibig. Madalas makita si Mang Tonyo na binubuhat si Boy Noel sa kanyang balikat tuwing hapon sa kanilang paglalakad, o makita si Aling Nena na matyagang sumusubo ng bawat kutsara ng lugaw sa bata. Ang dedikasyong iyon ay hinahangaan ng buong barangay. Sabi ng lahat, labis na pinalad ang 2 ulilang bata na ipinagkaloob ng Diyos sa isang napakabuting pamilya. Ngunit isang malupit na trahedya ang bumagsak sa tila perpektong tahanan na iyon. Isang mainit na hapon ng tag-araw ng 2020. Iyon ay bandang 3 oras ng hapon, Hunyo 11, ang araw ay tila naghuhulog ng apoy sa maliit na sementadong kalsada. Isang kapitbahay na nakatira sa tapat ng bahay ni Mang Tonyo, na abala sa pagbibilad ng huling batch ng fish crackers, ay biglang nakarinig ng kakaibang ingay. Sa simula, tanging isang napakalakas na sigaw, ngunit pagkatapos ay nauwi ito sa isang matinding iyak na nakakapunit ng puso. Ang iyak ay nagmula sa sulok ng bakuran ni Mang Tonyo. Diyos ko, anak ko! Noel, anak ko! Tulungan niyo ako! Ang nakapanlulumong sigaw ni Aling Nena Santos. May masamang pakiramdam si Aling Sita. Mabilis niyang itinapon ang kanyang bilaw at tumakbo ng paika-ika. Ilang kapitbahay na nakarinig ng ingay ay nagmamadaling nagtungo rin sa bakuran. Nang makarating sila, isang nakakagimbal na tanawin ang bumungad sa kanila. Si Aling Nena Santos, ang babaeng masayang bumati pa lang kay Aling Sita kaninang umaga, ngayon ay nakaluhod sa basang lupa. Mahigpit niyang yakap ang maliit na katawan ni Boy Noel Cortez, 4 taong gulang, na walang buhay na nakahiga. Gulo-gulo ang buhok ni Aling Nena at basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Nanginginig siyang nyugyog ang kanyang anak sa kawalang pag-asa, ang kanyang iyak ay halos wala ng boses. Sa tabi ng mag-ina ay ang lumang at maruming water pump, isang uri ng kalawang na pump. Ang itim na wire ng kuryente na nakapulupot lamang sa isang puno ay nakalaylay ngayon. Isang lumang bahagi ng plastik na balat ay nabubulok na nagbubunyag sa mga tansong wire sa loob. Nakahiga si Boy Noel doon, walang buhay, ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang balat ay namumutla. Sa kanyang maliit na kanang kamay, makikita ang isang malabong marka sa balat na may maitim na kulay, mukhang paso. Tumakbo si Mang Tonyo de la Cruz mula sa bodega, hawak pa rin ang martilyo, tila may inaayos siya. Nang marinig ang sigaw ng kanyang asawa, tumakbo siya. At nang makita ang tanawin sa kanyang harapan, napatayo siya, nahulog ang martilyo sa lupa, na gumawa ng isang tuyong kalampag. Ang mukha ng lalaking dating kalmado at mabait ay biglang sumimangot. Diyos ko, Noel, anak ko! Ang tanging nasabi ni Mang Tonyo bago siya sumugod, sinisikap bigyan ng artificial respiration ang bata, ngunit huli na ang lahat. Malambot na ang katawan ni Boy Noel at nagsimula ng lumamig. Dumating ang mga pulis ng Barangay San Miguel pagkalipas lamang ng 15 minuto matapos matanggap ang ulat mula sa mga residente. Agad na naitala ang crime scene. Sinikap ni Mang Tonyo na pigilin ang kanyang sakit, inulit ang mga pangyayari. Nang hapong iyon, nagtatrabaho silang mag-asawa, inaayos niya ang ilang kulungan ng manok at pato sa likod ng bodega,
habang si Aling Nena naman ay naglilinis sa kusina. Sinabi ni Boy Noel na gusto niyang maglaro sa hardin. Hindi naman nila pinansin dahil madalas naman itong maglaro sa hardin. Maingat na nakabakod ang hardin kaya panatag sila. Mga 20 minuto pagkatapos, hindi na narinig ni Aling Nena ang kanyang anak. May kakaiba siyang pakiramdam kaya hinanap niya. Paulit-ulit siyang tumawag, ngunit hindi sumasagot si Boy Noel. Nang pumunta siya sa sulok ng hardin kung saan nakalagay ang lumang water pump para didiligin ang gulay, doon niya natuklasan na nakahiga na ang kanyang anak sa tabi ng pump. Labis siyang natakot at tanging ang pagsigaw lamang ang nagawa niya. Malinaw at lohikal ang kwento. Ang lumang water pump na ito ay matagal nang sira ngunit hindi pa tinatapon. Masyado nang luma ang wire ng kuryente, marahil ay nakagat ng daga o nabubulok dahil sa matagal na pagkakalantad sa araw at ulan na nagdulot ng pagkali. Ang 4 na taong gulang na batang malikot ay maaaring mausisa na naglaro, humawak sa metal na bahagi ng water pump habang nakayapak sa basang lupa. Isang malungkot na aksidente, isang sandaling pagbabago ng kapalaran. Maingat na ginamit ng isang pulis ng barangay ang tester pen sa pump. Nagliwanag ng maliwanag ang pen, totoo, nagkalik ng kuryente ang pump. Ang maitim na paso sa kamay ng biktima, ang lumang wire ng kuryente, ang testimonya ng mga magulang, lahat ay ganap na tugma. Ang paunang konklusyon ay inilabas sa crime scene, ito ay isang malungkot na aksidente dahil sa pagkalik ng kuryente. Ang sanhi ng pagkamatay ni Boy Noel Cortez ay electrocution. Isinara ang kaso sa matinding kalungkutan ng barangay. Naawa ang mga tao sa kapuspalad na bata, ngunit mas naawa sila kina Mang Tonyo at Aling Nena. Sila ay mababait na tao, ngunit ang kapalaran ay tila masyadong mapanukso, masyadong malupit sa kanila. 3 taon na ang nakakaraan, nakaranas din sila ng katulad na sakit ng ang kanilang unang ampon, si Boy Dante Aquino, ay malungkot na nalunod matapos mahulog sa fish pond sa likod ng bahay. Ngayon, umulit ang trahedya, at ang buong barangay San Miguel ay nalubog sa kapaligiran ng pagluluksa. Sa burol ni Boy Noel, nawalan ng malay si Aling Nena Santos sa kakaiyak at kailangan pang alalayan. Si Mang Tonyo de la Cruz naman ay nakatayo ng tahimik na parang isang estatwa, ang kanyang mga mata ay namumula at walang buhay, ang sakit ay tila tahimik sa loob. Nang makita ang tanawing iyon, walang sinuman ang nakapagpigil ng luha. Nag-aliwan lamang sila sa isa't isa na marahil ay napakalungkot ng kapalaran ng mag-asawang mapagkawang-gawa na ito. Isang buwan ang lumipas, ang kalungkutan matapos ang pagkamatay ni Boy Noel Cortez sa barangay San Miguel ay tila lumamig na, natunaw sa matinding init ng tag-araw. Naawa pa rin ang mga tao kina Mang Tonyo at Aling Nena, ngunit lahat ay kailangang bumalik sa kanilang pamumuhay. Ang kwento ng malungkot na aksidente ay unti-unting lumubog sa limot, naging isang malungkot na alaala lamang tuwing aksidenteng nababanggit. Ngunit mga 10 kilometro ang layo, sa maunlad na lungsod ng Lucena, sa loob ng isang modernong gusali ng opisina, nagsisimula pa lang ang malungkot na kwento ni Boy Noel sa isang ganap na naiibang anyo, isang folder ng insurance claim. Si Ginoong Benji Cruz, 56 taong gulang, pinuno ng Claims Assessment Department ng Star Life Insurance Company, ay bahagyang kumatok sa mesa. Siya ay isang batikang eksperto, isang veterano sa industriya na may higit sa 30 taong karanasan sa pagbabasa ng mga tao sa pamamagitan ng mga numero at ulat. Ang kanyang makapal na salamin ay hindi makapagkaila sa kanyang matalas na mga mata, na nakapagbunyag ng daan-daang matalinong kaso ng pandaraya. Mula sa sadyang pagputol ng daliri upang makakuha ng disability insurance hanggang sa peking pagkamatay at peking sakit sa cancer. Para sa kanya, walang imposible. Nang umagang iyon, gaya ng dati, isang bagong folder ng kaso ang inilagay sa kanyang mesa. Sumipsip si Ginoong Benji ng isang tasa ng malakas na kape at binuklat ang bawat folder. Nang buksan niya ang folder na may pangalang Tonyo de la Cruz at Nena Santos, huminto siya. Ang folder ay humihiling ng bayad pinsala para sa beneficiary na si Boy Noel Cortez na namatay na. Ang halaga ng claim ay 1 milyon. Kinunot ni Ginoong Benji ang kanyang kilay. 1 milyon. Iyan ay napakalaking halaga para sa isang life insurance policy na nakakabit sa isang 4 na taong gulang na bata. Kadalasan, bumibili ang mga magulang ng insurance para sa kanilang mga anak pangunahin para sa mga benepisyo sa kalusugan o sa pagpapaospital, o kung life insurance man, ay nasa ilang daang libong piso lamang bilang simbolo.
Ang isang policy na nagkakahalaga ng isang kapalaran na nakakabit sa buhay ng isang bata ay laging isang red flag sa industriyang ito. Binuklat ni Ginoong Benji at binasa ng mabuti ang nakakabit na ulat ng aksidente at ang ulat ng pulisya ng Barangay San Miguel. Malinaw ang nilalaman, eksaktong katulad ng nalalaman ng barangay. Naglalaro si Boy Noel sa hardin at malungkot na nakuryente ng lumang water pump. Ang malabong paso sa kamay, ang lumang wire ng kuryente, ang nakuryenteng pump. Kinumpirma ng pulisya ng barangay na isang malungkot na aksidente dahil sa kapabayaan ng pamilya sa pamamahala ng mga electrical appliances. Isinara ang kaso, walang senyales ng krimen. Sa mga dokumento, ganap na malinis ang kasong ito, may ulat ng pulisya, may death certificate, lahat ay wasto para sa pagbabayad. Ang isang walang karanasang claims assessor ay maaaring agad na pumirma para mabilis na mapawi ang sakit ng customer. Ngunit si Ginoong Benji ay hindi. Ang mismong perpektong kalinisan nito ang nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Binalikan niya ang unang pahina upang suriin ang mga detalye ng insurance policy. At dito, natagpuan niya ang pangalawang anomalya, isang punto na mas kahina-hinala pa kaysa sa halaga. Ang life insurance policy na ito para kay Boy Noel Cortez ay binili 8 buwan pa lang ang nakakaraan. Ayon sa nakakabit na adoption record, inampon ni Tonyo at Nena si Boy Noel 11 buwan na ang nakakaraan. Kaya, 3 buwan lang matapos makumpleto ang legal na pamamaraan para sa pag-ampon ng isang ulilang bata, ang unang ginawa nila ay bilhan ang bata ng life insurance policy na napakataas ng halaga. Sumandal si Ginoong Benji sa upuan, pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo. Nagsimulang magkaugnay ang kanyang isip. Isang mag-asawang walang anak na kilala sa kanilang pagiging mapagkawang gawa. Inampon nila ang mga bata, minahal nila ng buong puso sa mata ng buong barangay. Ngunit ang kanilang mga kilos ay magkasalungat. Kung tunay na mahal nila ang isang bata, iisipin nilang bilhan ng magandang gatas, magandang damit, ipadala sa eskwela. Ngunit ang mga taong ito, naisip nilang bumili ng life insurance policy na nagkakahalaga ng 1 milyon na ang beneficiary ay, syempre, sila mismo. Sino ang pinoprotektahan nila sa hinaharap? Ang bata o ang kanilang sarili kapag wala na ang bata? Ang kaisipang iyon ay nagpakilabot kay Ginoong Benji. Ipinilig niya ang kanyang ulo, sinisikap isipin na masyado siyang mapaghinala. Marahil mayaman sila at itinuturing itong isang pamumuhunan. Sinuri niya ang seksyon ng trabaho, Tonyo de la Cruz, may-ari ng prutasan, Nena Santos, may bahay. Ang deklaradong kita ay average. Hindi sila mayaman sa punto na madali nilang ibubuhos ang malaking taunang premium para sa ganoong policy. Ang anomalya ay napakalinaw. 1 milyon para sa isang 4 na taong gulang na bata, binili kaagad matapos ampunin. At 8 buwan lang pagkatapos, namatay ang bata sa isang aksidente na mabilis na kinumpirma ng pulisya ng barangay. Naalala ni Ginoong Benji ang isang klasikong kaso na minsan niyang nabasa sa kanyang training manual. Isang lalaki sa Amerika ang umampon ng maraming matatanda at may sakit na aso, binilhan ng insurance, at pagkatapos ay humanap ng paraan upang mamatay ng natural ang mga ito upang makakuha ng pera. Ngunit ito ay tao, isang 4 na taong gulang na bata. Hindi niya maaaring pirmahan, at hindi rin niya maaaring tanggihan dahil kumpleto ang mga legal na dokumento. Alam ni Ginoong Benji kung ano ang gagawin niya, kailangan niyang lumampas sa saklaw ng folder na ito. Kailangan niyang malaman ang higit patungkol kina Tonyo de la Cruz at Nena Santos. Enra Torres, tinawag niya sa intercom, i-prepare mo ang buong kasaysayan ng insurance transaction ng customer na si Tonyo de la Cruz, Y7345 at Nena Santos, Y7346. Gusto kong malaman ang lahat ng policy na nabili na nila, nakansela, at lalo na, ang lahat ng na-claim na nila sa nakaraan. Naniniwala si Ginoong Benji na ang nakaraan ang magiging susi. Kung ito ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng malas, maaaring ito ay isang tunay na trahedya. Ngunit kung hindi ito ang unang pagkakataon. Itinulak niya ang folder ni Boy Noel sa gilid, inihiwalay ito sa tumpok ng malinis na folder. Sa puso ni Ginoong Benji, isang personal na claims assessment case ang opisyal na nagsimula. Ang paghihintay ni Ginoong Benji Cruz ay hindi nagtagal. Pagkalipas lamang ng 30 minuto, si Emma Torres, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, ay pumasok sa silid na may bahagyang pagkalito sa kanyang mukha.
Hindi siya nagdala ng manipis na folder kundi isang makapal na tumpok ng mga dokumento na nakaprint mula sa Central Archiving System. "Sir, may kakaiba po," sabi ni Emma Torres, inilapag ang tumpok ng papel sa mesa ni Ginoong Benji. "Ito po ang buong transaction history ng dalawang customer na ito. Nakabili na po sila ng 4 na policy sa kumpanya natin. 2 po ay motor insurance na expired na, at ang 2 pa po ay life insurance policies." Isinuot ni Ginoong Benji ang kanyang salamin. "2 policy?" "Opo. Isa po ay para kay Boy Noel Cortez, ang kasalukuyan nating inaasikaso." Itinuro ni Emma Torres ang unang linya at isang mas lumang policy na fully settled na. Huminto ang tibok ng puso ni Ginoong Benji. Ang fully settled sa insurance terminology ay nangangahulugang nagtapos na ang policy. At sa kasong ito, ang pinakamalaking posibilidad ay naganap na ang insidente na sakop ng insurance at kinailangan ng magbayad ng kumpanya. Ibinaba ni Ginoong Benji ang kanyang daliri sa printout. Ang mga salitang hinahanap niya ay lumabas ng malinaw, hindi mapagkakamalan, parang isang itim na mansa sa isang puting pahina. Policy number 45, negatibo 8,827. Policyholder, Tonio de la Cruz, Nena Santos. Insured, Dante Aquino, 3 taong gulang. Effective date, Mayo 15, 2017. Policy status, fully settled. Settlement date, Hulyo 20, 2017. Reason for settlement, insured deceased. Amount paid, ₱1,200,000. ₱1,200,000. Ang silid na kaninang malamig dahil sa air conditioner ay biglang naging mainit. Naramdaman ni Ginoong Benji na tuyo ang kanyang lalamunan. Ang lahat ng kanyang malabong hinala sa simula ay ngayon ay naging isang malamig na bloke ng yelo. 5 buwan lang. Nilagdaan ang policy noong Pebrero, namatay ang bata noong Hulyo, at nagbayad ang kumpanya ng ₱1,200,000. Emma Torres, sinikap ni Ginoong Benji na panatilihin ang kanyang boses na kalmado. "Pumunta ka sa storage room, hanapin mo ang lahat ng orihinal na folder ng policy number 45, negatibo 8,827. Lahat ng hard copy, dalhin mo rito agad." "Sige po, sir." Mabilis na umalis si Emma Torres, naramdaman niya ang pagiging seryoso sa boses ng kanyang boss. Tumayo si Ginoong Benji, lumapit sa bintana, at tiningnan ang abalang daloy ng trapiko. Ang kanyang isip ay umiikot, isang bata, at ngayon, ang pangalawang bata. Hindi ito maaaring pagkakaisa, hindi maaaring may ganoong kalupitan na pagkakaisa na 2 ampon mula sa parehong pamilya ay mamatay sa malungkot na aksidente sa bahay. At pareho silang binilhan ng life insurance policy na malaki ang halaga ilang buwan lang bago sila mamatay. Pagkalipas ng 15 minuto, isang lumang folder na may manipis na layer ng alikabok ang inilagay sa mesa ni Ginoong Benji. Maingat niya itong binuksan, halos humihingal. Claims report for 2017. Claimants, Tonio de la Cruz, Nena Santos. Insurance event, victim Dante Aquino, 3 taong gulang, legal na ampon, namatay. Cause of death, drowning. Binasa ng mabuti ni Ginoong Benji ang nakakabit na ulat ng aksidente. Ito ay halos eksaktong katulad ng binasa niya 1 oras na ang nakakaraan. Magkaiba lang sa mga detalye. Isang hapon ng Hulyo 2017, nagluluto si Aling Nena Santos sa kusina. Si Mang Tonio de la Cruz ay nasa hardin, namimitas ng gulay. Naglalaro si Boy Dante Aquino, 3 taong gulang, sa beranda. 1 minutong pagkalimot lang nang lumingon si Aling Nena, wala na ang bata. Nagmamadaling hinanap nila. At pagkatapos, natagpuan nila ang plastik na tsinelas ng bata na lumulutang sa fishpond sa likod ng bahay. Sumugod si Mang Tonyo sa fishpond, nanginginig sa kawalang pag-asa, at natagpuan niya ang bata. Ngunit huli na ang lahat. Ang 3 taong gulang na bata ay sa 1 minutong pagkadulas ay lumubog sa fishpond na mahigit 2 metro ang lalim. Naka-attach din sa folder ang ulat ng pulisya ng Barangay San Miguel. Konklusyon, isang malungkot na aksidente sa pagkalunod, kasalanan ng pamilya dahil sa kapabayaan, hindi maingat na bakod sa fishpond, walang senyales ng krimen. Malinis at perpekto ang folder, eksaktong katulad ng folder ni Boy Noel. Inilagay ni Ginoong Benji ang 2 folder ng magkatabi sa mesa. Ang folder ni Boy Dante noong 2017 at ang folder ni Boy Noel noong 2020.
Isang nakamamatay na pattern, isang nakakakilabot na formula sa paggawa ng pera ang lumabas ng malinaw na nagpakilabot sa lalaking may 30 taong karanasan. Unang hakbang, humanap at ampunin ang isang ulilang bata na hindi gaanong pinapansin ng lipunan. Mas mainam ang mga batang maliliit pa, na hindi pa malinaw magsalita, at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ikalawang hakbang, agad na gamitin ang pangalan ng magulang na nag-ampon upang bilhan ang bata ng life insurance policy na may pinakamataas na halaga. Ikatlong hakbang, maghintay. Maghintay ng ilang buwan, marahil halos 1 taon, upang matapos ang waiting period ng insurance policy at upang magampanan ng maayos ang papel ng isang masaya at mapagkawanggawa na pamilya na nakakakuha ng tiwala ng mga kapitbahay. Ika-4 na hakbang, magplano ng isang aksidente. Isang perpektong aksidente sa bahay, walang bakas, walang saksi, pagkalunod, electrocution, pagkahulog sa hagdan. Anumang bagay na maaaring sisihin sa kapabayaan at kapalaran. Ika-5 hakbang, umiyak, magpakita ng matinding sakit, gampanan ang papel ng pinakamasakit na biktima, linlangin ang pulisya ng barangay, linlangin ang mga kapitbahay. Ika-6 na hakbang, isumite ang claim, kumuha ng pera. At kapag naubos na ang pera, magsisimula na naman sila ng isang bagong cycle. Si Boy Noel ang kanilang pangalawang cycle. Kinilabutan si Ginoong Benji. Ano ang kinakaharap niya? Hindi ito ordinaryong insurance fraudster. Ito ay mga halimaw, mga demonyong nagkukubli sa katawan ng tao, na nagtatago sa likod ng maskara ng pagiging mapagkawanggawa upang itago ang isang pinakakasuklam-suklam na krimen, pagpatay sa mga bata. Biglang nakaramdam ng galit si Ginoong Benji. Galit siya sa mag-asawang demonyo. Galit din siya sa kapabayaan ng mga nauna sa kanya. Bakit madaling pinirmahan ng claims assessor noong 2017 ang malaking bayad pinsala para sa isang kahina-hinalang aksidente? At maging ang lokal na pulisya. Bakit nila madali at mabilis na kinumpirma ang 2 pagkamatay ng 2 bata? Ang kapabayaang iyon ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na kumilos sa pangalawang pagkakataon na kumitil sa buhay ni Boy Noel Cortez. Ngayon, gusto nilang ulitin iyon. Naghihintay sila ng 1 milyon mula sa pagkamatay ni Boy Noel. Ipinagsara ni Ginoong Benji ang 2 folder. Ang bagay na ito ay lumampas na sa jurisdiksyon ng isang kumpanya ng seguro. Hindi na ito isang kasong sibil, ito ay isang kasong kriminal, isang kaso ng serial murder. Alam niyang hindi niya maaaring tanggihan lamang ang claim. Kung tatanggihan niya ito dahil sa hinala, magiging alerto sila, magsisikap silang burahin ang mga bakas o tumakas. At ang kanilang krimen kay Boy Dante Aquino ay mananatiling nakalibing magpakailanman. Hindi papayag si Ginoong Benji. Kailangan niyang ilabas sila sa liwanag. Nanginginig ang mga kamay ni Ginoong Benji, hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit. Kinuha niya ang telepono, ngunit hindi niya tinawagan ang direktor ng kumpanya, hindi rin niya tinawagan ang pulisya ng Barangay San Miguel o ang pulisya ng Gumaka. Nabigo na sila minsan, hindi niya na sila mapagkakatiwalaan. Idinael ni Ginoong Benji ang isang numero na matagal na niyang nasave, ngunit hindi niya kailanman inakalang gagamitin niya. Iyon ang personal na mobile phone number ng isang matandang kaibigan, isang taong may hawak ngayon ng isang mahalagang posisyon. Hello? Sumagot ang kabilang linya. Isang mababa, makapangyarihang boses. Huminga ng malalim si Ginoong Benji. Hello, Colonel Ramos ba ito? Ako si Benji. Benji Cruz mula sa Star Life Insurance. Matagal na tayong hindi nagkakausap. Maaari ba akong humingi ng direktang numero ng HEP ng Provincial Criminal Investigation and Detection Group ng Quezon Province? Mayroon akong isang napakaseryosong kaso na hindi maaaring iulat sa normal na channels. May kinalaman ito sa serial murder. Pagpatay sa mga bata. Ang tawag ni Ginoong Benji Cruz, ang batikang claims assessor, ay lumampas sa lahat ng normal na administratibong antas. Nang matuklasan ang pagiging seryoso ng impormasyon, agad na ikinonekta ng matandang kaibigan ni Ginoong Benji ang tawag ng direkta sa tanggapan ng hepe ng Provincial Criminal Investigation and Detection Group ng Quezon Province. Matapos marinig ang nakakakilabot na buod ng 2 pagkamatay, 2 insurance policy, at isang nakakatakot na pattern ng pagpatay, agad na nagpatawag ng emergency meeting ang hepe ng SID. Isang espesyal na lihim na task force ang itinatag ng hapong iyon. Ang taong inatasan sa pamumuno ng task force ay si Major Mark Ramirez, 40 taong gulang, pinuno ng Homicide Investigation Unit.
Si Major Ramirez ay isang investigador na kilala sa kanyang pagiging kalmado, ngunit labis na determinado, matalas ang pag-isip, at hindi kailanman pinalalampas ang pinakamaliit na detalye. Nakatayo si Major Ramirez sa conference room ng task force. Paulit-ulit na binabasa ang dalawang insurance policy folder na lihim na ibinigay sa kanya ni Ginoong Benji. Ang silid ay nabalot sa isang mabigat na katahimikan. Kinakaharap natin ang isang uri ng krimen na labis na tuso at malupit. Sa wakas ay nagsalita si Major Ramirez, ang kanyang boses ay mababa, pinipigilan ang kanyang galit. Kung tama ang hinuha ni Ginoong Benji, dalawang demonyo ang nakatira sa ating piling. Ginagamit nila ang pagiging mapagkawanggawa bilang maskara upang gawin ang pinakamasasamang krimen, pagpatay sa mga bata para sa kita. Isang batang detective ang nagbanggit ng kahirapan, ulat, Commander, napakahirap ng kasong ito. Ang unang kaso ni Boy Dante Aquino ay nangyari na 3 taon na ang nakakaraan. Malamang na naiburol na ang biktima, lahat ng baka sa crime scene ay tiyak na nabura na. Ang fish pond na iyon ay siguradong nalinis na. Ang pangalawang kaso ni Boy Noel Cortez ay 1 buwan pa lang, ngunit isinara na ng pulisya ng Barangay San Miguel ang folder, kinumpirma bilang aksidente, lahat ay nalinis na. Eksakto, tumango si Major Ramirez. Hindi natin maaaring buksan muli ang kaso ng hayagan. Kung ipapatawag natin si Tonyo at Nena para sa interogasyon, magiging alerto agad sila. Gaganap sila muli ng papel ng mga biktima, at wala tayong anumang pisikal na ebidensya sa kamay, wala tayong magagawa sa kanila. Magkakaroon sila ng oras upang burahin ang anumang natitirang bakas, kung mayroon man. Kailangan nating kumilos ng lihim. Tumayo si Major Ramirez, lumapit sa whiteboard. Nagdrawing siya ng 2 araw na tumutugma sa 2 direksyon ng investigasyon na kailangang isagawa ng sabay-sabay. Unang direksyon, crime scene, sabi niya. Kailangan nating bumalik sa bahay na yon. Kailangan nating suriin muli ang water pump at ang electrical wire. 1 buwan ay hindi mahaba, maaaring naroon pa rin sila. Ngunit hindi tayo maaaring pumunta bilang SID. Kailangan natin ng disgis. Bumaling siya sa hepe ng Environmental Police Unit na inimbitahan na dumalo. Kailangan ko ang inyong kooperasyon. Isang plano ang inilatad. Isang interagency inspection team na kunwari ay nagsasagawa ng pangkalahatang pagsusuri sa kaligtasan ng kuryente at kapaligiran sa mga bahay at pasilidad ng produksyon sa kanayunan ang bubuin. Ang dahilan ay upang maiwasan ang mga malungkot na insidente ng sunog at electrocution na dumarami. Magpapatrolya ang team sa maraming lugar at ang bahay ni Tonyo at Nena ay magiging isa lamang random na punto sa listahan. Pinakamahalaga, sa team, bukod sa mga nakaunipormeng opisyal, kailangan mayroong isang tunay na eksperto sa electrical engineering mula sa Department of Trade and Industry. Ikalawang direksyon, motibo, nagpatuloy si Major Ramirez. 2,200,000, iyan ay napakalaking halaga. Saan nila ginamit ang perang iyon? Sabi ni Ginoong Benji na hindi sila mayaman, kaya saan napunta ang pera? Kailangan ko ng isang economic intelligence team na makikipagtulungan agad sa bangko, kumuha ng lahat ng bank statement ni Tonyo de la Cruz at Nena Santos sa loob ng nakaraang 4 na taon. Gusto kong malaman kung saan napunta ang 1,200,000 mula noong 2017. Agad na binuo ang 2 espesyal na task force at kumilos ng gabing iyon. Lahat ng utos at dokumento ay nilagyan ng top secret stamp. Kinabukasan ng umaga, isang opisyal na sasakyan ng lokal na pamahalaan ng Gumaka, na may plakang asul, na may lulang 5 tao, ang pumasok sa Barangay San Miguel. Nangunguna ang isang lalaking nakauniporme ng INI, 2 nakauniporme ng Environmental Police, at 2 plainclothes officers. Isa sa 2 ay si Major Mark Ramirez mismo. Nang biglang huminto ang inspection team sa tapat ng gate, nakaupo si Tonyo de la Cruz at Nena Santos sa beranda, umiinom ng kape, na may bakas pa rin ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Nang makita ang grupo ng mga opisyal, nagmamadaling lumabas si Tonyo. Magandang umaga, mga sir ma'am. Sino po ang hinahanap ninyo? Tanong ni Tonyo sa isang mabait at simpleng boses. Lumapit ang opisyal ng ETA. Magandang umaga po. Kami po ang Interagency Inspection Team ng probinsya na nagsasagawa ng pangkalahatang pagsusuri sa kaligtasan ng kuryente sa lahat ng bahay. Papasok po kami upang suriin ang electrical system at mga appliances sa inyong bahay upang masiguro ang kaligtasan ng inyong pamilya. Sana po ay makipagtulungan kayo.
Lumabas si Nena Santos mula sa loob ng bahay, pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa dibdib, ang kanyang boses ay malungkot. Naku po, tama po kayo. Sana po ay dumating kayo ng mas maaga ng isang buwan. Dahil lang po sa pesteng war na yon, nawalan na po kami ng anak. Nagsimula siyang humikbi. Narinig din po namin ang trahedya ng pamilya niyo, lumapit si Major Ramirez, na kunwari ay isang opisyal ng barangay na kasama. Nakikiramay po kami. Dahil din sa mga malungkot na insidente na ganyan, kaya mahigpit na ipinag-utos ng probinsya ang pagsusuri. Sige po, pakitulungan po kami na libutin ang bahay. Lalo na po ang lugar ng water pump para makita namin kung ano ang pangkalahatang solusyon na maibibigay namin sa mga residente. Walang pagdududa sina Tonyo at Nena, sa katunayan, labis silang sabik, itinuring itong pagkakataon upang ikwento ang kanilang sakit, upang patatagin pa ang kanilang imahe bilang mga biktima. Tuloy po kayo, tuloy po. Dito po ang daan. Pinangunahan ni Tonyo ang daan patungo sa sulok ng hardin. Naroon pa rin ang kalawang na water pump. Nakalaylay pa rin ang itim na wire ng kuryente, halos buo pa rin ang crime scene dahil walang sinuman ang naglakas loob na galawin ang isang bagay na nagdulot ng ganoong malungkot na pagkamatay. Habang nagpapanggap sina Major Ramirez at ang iba pang opisyal na sinusuri ang metro ng kuryente at tinatanong si Tonyo tungkol sa wiring sa bahay, tahimik na isinuot ng eksperto sa electrical engineering, isang engineer na naggangalang Mang Roger, ang kanyang guwantes at umupo sa tabi ng wire ng kuryente. Hawak ni Mang Roger ang isang espesyal na jeweler's loop at maingat na sinuri ang bahagi ng wire na nakalantad. Sa paligid, patuloy na nagkukwento at humihikbi si Nena Santos sa isa pang opisyal. Sir, maliit na hiwa lang po iyon. Sino po ang mag-aakala na malikot ang anak ko, tumakbo siya at nahawakan niya. Diyos ko! Walang sinabi si Mang Roger, lubos siyang nag-concentrate. Maingat niyang sinuri ang gilid ng hiwa sa plastik na balat. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang electrical wire, isang bahagi na natural na nabubulok, upang ikumpara. Pagkalipas ng 5 minutong katahimikan, tumingala si Mang Roger, tumingin kay Major Ramirez na nakatayo hindi kalayuan, at mahina siyang tumango. Isang bahagyang tango na may bigat na libu-libong kilo. Mabilis na tinapos ng inspection team ang kanilang trabaho. Nagawa nila ang isang mabilis na ulat, pinaalalahanan ang pamilya na palitan ang buong electrical system, at nangako na iakyat ang malungkot na kaso ng pamilya upang mabigyan ng tulong ang barangay. Nagpasalamat sina Tonyo at Nena ng paulit-ulit, hinatid ang team hanggang sa gate. Nang ganap nang mawala ang sasakyan, nagsalita si Mang Roger. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hindi bulok, Major, tanong ni Ramirez. Ang plastik na balat ay naputol ng napakalinis, pantay ang gilid, na may concentric cut mark. Ito ay isang hiwa ng kutsilyo. Isang matalim na kutsilyo, marahil ay isang utility knife, ang sadyang ginamit upang balatan ang bahaging ito ng plastik na balat upang ilantad ang tansong wire. Ang hiwa ay ginawa ng maingat, sapat lamang upang ilantad ang core nang hindi pinuputol ang wire. Pagkatapos, maaaring ginamit nila ang putik upang pahiran ang hiwa, upang magmukha itong luma. Kinumpirma ni Mang Roger, ang isang hiwa dahil sa pagkakabulok o kagat ng daga, ang gilid nito ay magiging bako-bako, gusot, at ang plastik ay magiging malutong, babasag. Ngunit ito ay isang bitag, isang sadyang ginawang bitag ng kuryente. Mahigpit na kinuyom ni Major Ramirez ang kanyang kamao, narito na ang unang pisikal na ebidensya. Kasabay nito, sa punong tanggapan ng Provincial Police, ang pangalawang Economic Intelligence Team ay kakauwi lang na may makapal na ulat mula sa bangko. Ulat, Commander, ulat ng isang detective na may pananabik sa kanyang boses. Malinaw na ang cash flow. Noong Mayo 25, 2017, ang joint account ni Tonyo de la Cruz at Nena Santos ay nakatanggap ng ₱1,200,000 mula sa Star Life Insurance Company. At pagkatapos? Tanong ni Ramirez. Hindi sila nag-withdraw ng cash, nagsimula silang hatiin, naglilipat ng pera ng tuloy-tuloy, 50,000 hanggang 100,000 bawat transfer sa maraming kakaibang personal accounts. Mabilis naming sinuri ang mga accounts na ito. Lahat ay dummy accounts, ngunit lahat ay konektado sa isang transnational online gambling at betting syndicate na kakadisband lang ng SID noong nakaraang taon. Ibinuklat ng detective ang huling pahina ng ulat. At narito. Sa loob lamang ng 4 na buwan, mula Hulyo hanggang Oktubre 2017,
ang buong 1,200,000 ay nasunog, wala nang natira. Ang mga bank statement sa sumunod na mga taon ay nagpapakita na ang kanilang account ay laging nasa red alert status, maraming utang. Hanggang 8 buwan na ang nakakaraan, nang sinimulan nilang bayaran ang premium para sa insurance policy ni Boy Noel Cortez. Ang larawan ng krimen ay ganap na lumabas, ang motibo ay hindi na hula lamang. Ito ay napatunayan sa pamamagitan ng mga numerong hindi nagsisinungaling. Sina Tonyo at Nena ay mga adik sa sugal. Inampon nila si Boy Dante Aquino, pinatay siya, kinuha ang pera sa insurance, itinapon ang buong halaga sa mga online na sugal, at nalugi ng husto. Nalubog sila sa utang. At upang magkaroon ng pera para patuloy na magsugal, inulit nila ang dating formula. Hinanap nila si Boy Noel Cortez, hindi sila nag-ampon ng tao, kundi nagmamay-ari sila ng isang bagong tuol sa paggawa ng pera. Ang maskara ng pagiging mapagkawanggawa na isinuot nila ay para lamang itago ang isang planong pagpatay na maingat na pinlano. Nakatayo si Major Mark Ramirez ng tahimik. Hindi niya inaasahan na ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng 2 inosenteng bata ay magmumula sa sugal. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang provincial prosecutor. Kailangan ko ng warrant of arrest para kina Tonyo de la Cruz at Nena Santos. Mayroon kaming ebidensya ng paggawa ng peking crime scene at motibo ng sugal. Kailangan nating dakpin sila agad bago pa nila mapagtanto na nabunyag na sila. Ang warrant of arrest at search warrant para kina Tonyo de la Cruz at Nena Santos ay inaprubahan ng provincial prosecutor ng Quezon Province ng gabing iyon. Ang paunang akusasyon ay pagpatay-batay sa 2 pangunahing ebidensya. Ang forensic conclusion ng electrical engineer tungkol sa sadyang paggawa ng electrical trap at ang bank statement report na nagpapakita ng malinaw na motibo ng sugal mula sa pagkamatay ng unang biktima. 4 oras kinabukasan, ang bayan ng Gumaka ay nalubog pa rin sa makapal na ulap. Ang katahimikan ng Barangay San Miguel, kung saan mahimbing na natutulog sina Tonyo at Nena, na tiyak na ang kanilang plano ay nasa huling yugto na ng pagkuha ng pera, ay malapit ng masira. 16 na seater na van ang tahimik na dumating at huminto sa magkabilang dulo ng eskinita. Mahigit 15 opisyal ng SID na naka-plainclothes ang lihim na lumapit, pinalibutan ang buong bahay. Si Major Mark Ramirez ay nakatayo sa posisyon ng commander sa harap ng gate. Ayaw niya ng maingay na pag-aresto. Gusto niya ng pagiging tumpak. Eksaktong 4 oras 30 minuto katok, utos niya. Isang detective ang lumapit, malakas na kumatok sa kahoy na pinto. Pagkalipas ng ilang katok, bumukas ang ilaw sa bahay, may narinig na tamad na yabag, at pagkatapos ay ang reklamo ni Tonyo de la Cruz, sino iyan, ang aga-aga pa. Bahagyang bumukas ang pinto, nakita lang ni Tonyo ang ilang madilim na anino sa kanyang harapan. Kami po ang pulisya ng Quezon Province, pinapapunta po namin sina Ginoong Tonyo de la Cruz at Ginang Nena Santos para sa interogasyon. Ang matigas na boses, walang emosyon, ay umalingaw-ngaw. Natigilan si Tonyo, ang peking ngiti na sana ay ilalabas niya ay biglang naniga sa kanyang labi. Ano ang sinasabi niyo? Ano ang nangyayari? Ito po ang warrant of arrest at search warrant, lumapit si Major Ramirez, ipinakita ang warrant sa harap ni Tonyo. Sa mismong sandaling ito, lumabas si Nena Santos mula sa silid tulugan, gulo-gulo pa ang buhok. Nang makita ang kanyang asawa na nakatayo ng natigilan sa pinto at isang grupo ng mga estranghero na nakatayo ng diretsyo, agad niyang naintindihan na may problema. Ngunit sa halip na matakot, agad niyang inilabas ang kanyang pag-arte. Diyos ko, ano ang ginagawa ninyo? Ano ang balak ninyong gawin sa amin ng aking asawa? Nawalan na kami ng anak, hindi pa ba kami natalima? Diyos ko, anak ko! Sumigaw siya, isang malungkot na sigaw, sinadya upang marinig ng mga kapitbahay. At gaya ng inaasahan, bumukas ang ilaw sa bahay ni Aling Sita sa tapat at ilang kalapit na bahay, ilang mausisa na ulo ang sumilip. Ano ang nangyayari? Bakit hinuhuli ng pulisya sina Mang Tonyo at Aling Nena? Binubuting tao sila, siguro may nagkamali. Ito ang hirap na naisip ni Major Ramirez. Hinuhuli nila ang 2 halimbawa ng pagiging mapagkawanggawa sa mata ng isang buong barangay. Pakiusap, Aling Nena, manahimik po kayo, sabi ni Major Ramirez, ang kanyang boses ay walang pagbabago. Isinasagawa po namin ang aming tungkulin. Hinihiling po namin kina Mang Tonyo at Aling Nena na makipagtulungan. Mga kasama, isagawa ang search warrant. Agad na sumugod ang mga detective sa bahay, naghati sa iba't ibang direksyon.
Nang makita na hindi na niya mapigilan, umupo si Nena Santos sa gitna ng bahay, dalawang kamay na binubunggo ang sahig na tile, ipinagpatuloy ang kanyang drama. Naku po, mga kababayan, inaapi ng pulisya ang mamamayan. Kami ng aking asawa ay namumuhay ng tahimik at mabait, ngunit hindi kami kinaawaan ng Diyos, at ngayon ay pati batas ay hindi na kami pinapalampas. Anak ko, anak ko. Bakit namatay ka na pero hindi ka pa rin natahimik, Noel? Dante. Sumigaw siya, binanggit ang pangalan ng dalawang bata. Isang kilos na tila paghihimagsik sa sakit, ngunit sa katunayan ay isang malalim at masamang sumpa. Si Tonyo de la Cruz naman ay tahimik lang. Hindi siya umiyak. Namutla ang kanyang mukha, bilang isang sugarol, alam niya ng higit sa sino man. Kapag ibinunyag na ng esbahay ang baraha, walang saysay ang lahat ng pagsigaw. Tinignan lang niya si Major Ramirez. Bakit? Tanong niya, ang kanyang boses ay paos. Malalaman mo ang dahilan sa himpilan ng pulisya, malamig na sagot ni Major Ramirez. Pakiusap, magpalit na kayo ng damit, aalis na tayo. Mabilis na isinagawa ang search, ang pangunahing target ay ang water pump at ang electrical wire. Maingat itong tinanggal ng mga forensic expert, sinelyuhan sa mga evidence bag bukod pa rito, kinuha rin ng pulisya ang lahat ng telepono, mga lumang laptop, at iba't ibang papeles ng utang at pagkakautang na maingat nilang itinago sa ilalim ng aparador. 6 oras, umaga na, sina Tonyo at Nena, bawat isa ay inakay ng 2 detective, ay dinala sa sasakyan. Nakayuko sila habang dumadaan sa nagtatakang tingin ng mga kapitbahay na hindi makapaniwala. Opisyal nang bumagsak ang kurtina ng dula-dulaan ng mapagkawanggawa na pamilya. Sa punong tanggapan ng Provincial Police ng Quezon Province. Agad na pinaghiwalay ang 2 salarin, dinala sa 2 magkahiwalay na interrogation room. Ito ay isang pangunahing pamamaraan upang maiwasan silang makipag-ugnayan at upang makalikha ng pinakamataas na psychological pressure. Sa interrogation room number 1, ipinagpatuloy ni Nena Santos ang kanyang drama. Nakaharap siya sa 2 babaeng investigador. Hindi siya sumagot ng anumang tanong, yumuko lang sa mesa, umiiyak at nagkukwento tungkol sa sakit ng pagkawala ng anak, tungkol sa kawalan ng katarungan ng kapalaran. Wala akong alam. Namatay ang anak ko dahil sa aksidente. Kayo rin ay mga ina. Kailangan niyong maintindihan ako. Bakit niyo sinasaktan ang isang ina na kakawalan lang ng anak? Nag-arte siya ng perpekto. Ang mga babaeng investigador, kahit na napagsabihan na, ay kailangan pa ring aminin na kung hindi nila alam ang katotohanan, naloko na rin sila. Ngunit sa interrogation room number 2, ibang-iba ang kapaligiran. Nakaupo si Tonyo de la Cruz sa harap ni Major Mark Ramirez. Hindi siya umiyak, tahimik lang siyang nakaupo, ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa mesa. Ang kanyang mukha ay matigas, sinisikap maging kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagalaw, nagkakalkula. Gusto ko ng abogado, sabi ni Tonyo, iyon ang una niyang sinabi. Magkakaroon ka, kalmadong sagot ni Major Ramirez. Ngunit bago dumating ang iyong abogado, sa tingin ko, kailangan mong pakinggan ito. Hindi ito tanong, ito ay isang konklusyon. Itinulak ni Major Ramirez ang close-up na larawan ng hiwa sa electrical wire kay Tonyo. Ang konklusyon ng forensic technical examination, ang butas sa electrical wire na ito ay hindi dahil sa pagkakabulok, hindi rin dahil sa kagat ng daga. Ito ay nilikha ng isang matalim na bagay, malamang ay isang utility knife, sadyang binalatan ang balat upang gumawa ng electrical trap. Ano ang paliwanag mo rito, Ginoong Tonyo de la Cruz? Tinitigan ni Tonyo de la Cruz ang larawan, lumunok siya. Ako. Hindi ko alam. Marahil ay may nagtangkang saktan kami, marahil ay may inggit sa amin. Saktan kayo? Ngumiti ng mapait si Major Ramirez. Saktan kayo sa pamamagitan ng pagpatay sa inyong ampon? Napakawalang saysay na dahilan. Kung gayon, pag-usapan natin ito, marahil ito ay mas makatwiran. Itinulak ni Major Ramirez ang pangalawang makapal na folder, iyon ay ang bank statement. Walang sinabi si Major Ramirez, dahan-dahan lamang niyang binuklat ang bawat pahina. Pahina 1, Mayo 25, 2017, nakatanggap ng insurance claim na 1,200,000. Pahina 2, Mayo 28, nag-transfer ng 100,000 sa account ni Juan de la Cruz. Pahina 3, Hunyo 1, nag-transfer ng 50,000 sa account ni Maria Reyes. Bumuklat si Major Ramirez sa huling pahina, Nobyembre 15, 2017.
Balance, 112.00. Ang buong 1,200,000 ay naglaho sa loob ng wala pang 4 na buwan. Sina Juan de la Cruz at Maria Reyes ay parehong nahuli sa online gambling operation noong nakaraang taon. Umamin sila na ito ay mga account na ginagamit para sa paglilipat ng pera sa sugal. May gusto ka bang sabihin, Ginoong Tonyo? Ang maskara ng pagiging kalmado ni Tonyo de la Cruz ay nabasag, nanginginig ang buong katawan niya. Hindi siya natatakot sa krimen ng pagpatay, natatakot siya sa krimen ng sugal, natatakot siya sa mga numerong hindi nagsisinungaling. Naintindihan niya na tapos na ang laro. Ang lahat ng kanyang kalkulasyon, lahat ng kanyang drama ay nabunyag ng mismong bagay na sinasamba niya, pera. Ako, nauutal siya, bumuhos ang pawis sa kanya na parang tubig. Sugal. Sugal, sabi ni Major Ramirez, ang kanyang boses ay parang martilyo. Pinatay mo ang iyong unang ampon, si Boy Dante Aquino, para makuha ang 1,200,000. Sinunog mo ang lahat sa sugal. Nalubog ka sa utang, at upang magkaroon ng pera para patuloy na magsugal, ikaw at ang iyong asawa ay muling humanap ng ibang ulilang bata. Muli mo siyang pinatay para makuha ang 1,000,000. Tama ba ang sinasabi ko? Hindi. Hindi totoo. Sinisikap itanggi ni Tonyo. Hindi totoo. Binagsak ni Major Ramirez ang folder sa mesa. Kung gayon, ipaliwanag mo. Nasaan ang pera? Ipaliwanag mo ang hiwa sa electrical wire. Alam mo ba kung gaano kami kahirap magtrabaho para makuha ang mga ebidensyang ito? Alam mo ba kung sino ang nagbunyag sa inyo? Ang insurance company mismo. Hindi sila bobo. Hindi sila magbabayad sa mga mamamatay tao na tulad mo. Ang huling psychological blow ay ganap na nagpabagsak kay Tonyo de la Cruz. Alam niyang wala na siyang pagkakataon na manalo, ang sugarol ay na-corner. Yumuko siya sa mesa, nanginginig ang kanyang balikat, ngunit hindi iyon hikbi ng pagsisisi, iyon ay ang ungol ng isang talunang hayop. Ako po ang gumawa ng lahat, bulong niya. Sinenyasa ni Major Ramirez ang stenographer na isulat, ipaliwanag mo kung paano mo ginawa. Nang araw na yon, nagsimulang umamin si Tonyo, ang kanyang boses ay nagkabasag-basag at walang buhay. Inihanda ko ang wire ng kuryente kinagabihan. Ginamit ko ang utility knife upang gumawa ng isang malinis na hiwa. Isinaksak ko ang plug at ginamit ang tester pen sa water pump. Nagliwanag ito ng maliwanag. Handa na ang bitad. Naghintay ako hanggang nasa kusina si Nena. Tinawag ko si Noel. Mabilis siya. Lumabas agad siya. Sinabihan ko siya, anak, halika rito, hawakan mo ito at tingnan mo kung umuuga. 4 na taong gulang pa lang siya, wala siyang alam. Pinagkatiwalaan niya ako, inilagay niya ang kanyang kamay. Tungala si Tonyo, namula ang kanyang mga mata, walang luha. Nagulat siya, nahulog, nanginginig ng ilang beses at pagkatapos ay mabilis na tumahimik. Pagkalipas ng ilang segundo, tinawag ko si Nena. Tumakbo siya palabas, nakita niya, nagsimula siyang sumigaw, nagsimula ang drama, eksaktong katulad ng dati. Natahimik ang silid. Narinig ng mga investigador at naramdaman nila na nanlamig ang kanilang dugo. Huminga ng malalim si Major Ramirez, sinisikap pigilan ang pagduduwal. Nang una, 3 taon na ang nakakaraan, si Boy Dante Aquino, ginawa mo rin ba yon? Matagal na tahimik si Tonyo, pagkatapos ay tumango, dahan-dahang tumango. Ako rin po. Nang araw na yon, inanyayahan ko siya sa fishpond. Pinutol ko ang isang sanga, itinapon sa fishpond, at sinabihan siya, anak, lumusong ka at pulutin mo para kay Papa. Malalim ang fishpond, 3 taong gulang pa lang siya, natakot siya, hindi siya naglakas loob. Ako. Tumayo ako sa likod niya. Malakas ko siyang itinulak, nahulog siya. Lumubog siya. Tumayo ako roon, tiningnan ko, naghintay ako hanggang wala ng bula na umaakyat. Pagkatapos, tumakbo ako sa bahay, sumigaw, sinabing nadulas siya. Ang malupit na pag-amin ay umalinggaw sa malamig na interrogation room, hubad. Ang buong krimen ng mag-asawang demonyo na nagtatago sa likod ng maskara ng pagiging mapagkawanggawa ay ganap ng nabunyag. Ang nakakapanindig balahibong pag-amin ni Tonyo de la Cruz ay naitala ng buo sa interrogation report. Pinirmahan niya, nilagyan ng fingerprint. Lahat ng detalye ng 2 kaso ng pagpatay na nangyari sa pagitan ng 3 taon ay muling isinalaysay niya sa isang walang buhay at malamig na boses, walang panginginig, walang luha ng pagsisisi.
Ang pagiging kalmado niya sa paglalahad ng kanyang kilos na pagtulak sa isang 3 taong gulang na bata sa fishpond o paglinlang sa isang 4 taong gulang na bata na humawak sa isang live wire ay mas nakakatakot pa kaysa sa krimen mismo. Samantala, sa interrogation room number 2, patuloy pa rin ang drama ni Nena Santos. Ang interogasyon ay tumagal na ng higit sa 3 oras. Matyagang ginamit ng mga babaeng investigador ang lahat ng psychological tactics, ngunit walang epekto. Paulit-ulit lang niyang sinasabi ang isang malungkot na awitin. Nawalan ako ng anak, labis akong nasasaktan. Huwag niyo akong pilitin, wala akong alam. Ang asawa ko ay isang mabait na tao, hindi siya kailanman mananakit ng sinuman. Bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Major Mark Ramirez, sinundan ng stenographer. Inilagay niya ang upuan at umupo sa harap ni Nena Santos. Ang mukha niya ngayon ay pagod, ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak, totoo man o peke ang iyak, mukha siyang kahabag-habag. Tama na ang drama na ito, Aling Nena, sabi ni Major Ramirez, ang kanyang boses ay mababa at walang emosyon. Tumingala si Nena Santos, ang kanyang mga mata ay namula at galit. Ano ang ibig mong sabihin? Pinilit niyo ang asawa ko, hindi ba? Ginamit niyo ang torture sa kanya. Napakabait ng asawa ko. Natatakot siya sa sakit. Ano man ang ipilit ninyo, aminin niya. Ay dedemanda ko kayo. Sasampahan ko kayo ng kasong paninirang puri at torture. Nag-react siya ng eksakto tulad ng isang hayop na na-corner, agad na sumalakay pabalik, sinisikap na makuha ang kontrol. Hindi nagalit si Major Ramirez. Kalmado niyang binuksan ang isang folder, iyon ay ang nakasulat na pahayag ni Tonyo de la Cruz na may malinaw na pirma at fingerprint sa dulo. Hindi ko siya pinilit, sabi ni Major Ramirez. Kusang loob siyang umamin. Gusto mo bang marinig kung ano ang sinabi ng iyong mabait na asawa? Inubo siya at nagsimulang basahin ng dahan-dahan, malinaw na bawat salita. Tinawag ko si Noel. Sinabihan ko siya, anak, halika rito. Hawakan mo ito at tingnan mo kung umuuga. Inilagay niya ang kanyang kamay. Nagulat siya at mabilis na tumahimik. Pagkatapos, tinawag ko si Nena. Tumakbo siya palabas, nakita niya, nagsimula siyang sumigaw. Tumahimik ka. Sumigaw si Nena Santos. Tila binara ang kanyang mga tainga. Nagsisinungaling ka. Hindi iyan ang sinabi ng asawa ko. Hindi siya kailanman magsasabi ng ganyan. Ganoon ba? Bumuklat si Major Ramirez sa ibang pahina. Paano naman ang mga salitang ito? Tungkol kay Boy Dante Aquino 3 taon na ang nakakaraan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang boses ay parang kutsilyo na humahagod ng malalim sa sikolohiya ng salarin. Inanyayahan ko siya sa fishpond. Malakas ko siyang itinulak. Nahulog siya, lumubog siya. Tumayo ako roon, tiningnan ko. Naghintay ako hanggang wala ng bula na umaakyat. Pagkatapos, tumakbo ako sa bahay, sumigaw. Buelo! Malakas na binagsak ni Nena Santos ang 2 posas na kamay sa mesa. Ang maskara ng isang naghihirap na ina ay ganap ng nabasag. Ang kanyang mukha ngayon ay hindi na malungkot kundi baluktot at deformed dahil sa iisang emosyon, galit. Hindi siya galit kay Major Ramirez, galit siya kay Tonyo de la Cruz. Ang gago! Sumigaw siya. Ang kanyang matinis na sigaw ay hindi na iyak ng kalungkutan kundi isang hiyaw ng galit. Ang duwag. Ito lang ang kaya niya, umamin agad. Isa kang duwag, isang walang silbing lalaki. Siya mismo ang umamin sa pamamagitan ng kanyang hindi makontrol na galit nang malaman niyang ipinagkanulo siya ng kanyang kasabwat. Isinara ni Major Ramirez ang folder. Sa wakas, umamin ka rin ng totoo. Ngayon, umamin ka na. Ano ang papel mo sa 2 kasong ito? Sinabi ni Tonyo na ikaw ang nagplano ng lahat, tama ba? Ito ay isang taktika. Hindi sinabi ni Tonyo de la Cruz iyon, inako niya ang lahat ng kasalanan, ngunit kailangan ni Major Ramirez ng isang bagay upang tuluyang masira ang koneksyon ng mag-asawang ito. At ito ay naging epektibo. Siya ay naglakas loob na sisihin ako. Ngumiti ng mapait si Nena Santos, isang ligaw ng ngiti. Tama, ako ang nagplano, ngunit kung wala ako, ang isang walang silbing sugarol na tulad niya ay hindi kailanman makakaahon sa kanyang buong buhay. Binuksan ang galit ang lihim na pinto. Nagsimulang umamin si Nena Santos na parang naghuhulog ng isang mabigat na pasanin na matagal nang pumipigil sa kanya. Mas detalyado ang kanyang pag-amin kaysa kay Tonyo.
Siya mismo, sa isang pagkakataon ng pag-browse sa internet, ay nabasa ang isang balita tungkol sa mga pamilya sa Amerika na nakakatanggap ng malaking insurance money kapag ang kanilang mga anak ay nakaranas ng aksidente. Nagsimula siyang magsaliksik. Natuklasan niya ang butas sa life insurance para sa mga bata. Ngunit ang beneficiary ay ang mga magulang. At naisip niya ang mga ulilang bata. Wala silang sinumang nagmamalasakit. Kung may mangyari sa kanila, walang sinumang magsasampa ng kaso. Kalmado siyang umamin. Siya ang nagplano. Siya at si Tonyo ay tumingin-tingin sa mga malusob at maliksi na bata upang hindi magkaroon ng dahilan ang insurance company na tanggihan ang pagbebenta. Siya ang nag-ayos ng mga papeles ng kontrata. Siya rin ang nag-isip ng mga senaryo ng aksidente na walang bakas, pagkalunod, electrocution. Ang fishpond na yon, ako mismo ang nagsabi na huwag bakuran para kung may mangyari, masisisi sa kapabayaan. At ang water pump? Tanong ng investigador. Ako rin. Nakita kong luma na ang wire. Sinabi ko sa kanya na ayusin niya para magkaroon ng butas. Ngunit siya ay bobo, hindi niya nagawa ng maayos. Ako mismo ang kumuha ng utility knife, binalatan ang wire ng malinis. Pagkatapos, kinuha ko ang putik, ipinahid ko para magmukha itong luma, mamasa-masa, at matagal ng luma. Ako ang gumawa ng lahat. Halos ipinagmamalaki niya ang kanyang tuso na plano. Umamin siya na pareho silang adik sa sugal, hindi sapat ang kanilang kita sa bukid, kailangan nila ng malaking halaga ng pera. Ang $1,200,000 mula sa pagkamatay ni Boy Dante ay sinunog nila sa mga online betting sites sa loob lamang ng ilang buwan. Nang umabot na sa matinding utang, kailangan nila ng isang bagong operasyon, at si Boy Noel Cortez ang napili. Siya ang sakripisyo, sabi niya, walang emosyon. Malas lang siya, kaya kailangan niyang tanggapin. Natahimik ang buong interrogation room. Ang kalupitan, ang pagkawala ng pagkatao ng babaeng ito ay lumampas pa kay Tonyo de la Cruz. Pinatay ni Tonyo ang mga tao dahil sa adiksyon, dahil sa pagpipilit. Ngunit siya, pinatay niya ang mga tao ng may malamig na ulo, isang detalyadong plano, at ang pagmamalaki ng isang master planner. Sa kumpletong pag-amin ng dalawa sa antas ng operasyon, maaari nang isara ang kaso. Ngunit alam ni Major Mark Ramirez na hindi pa yon sapat. Ang testimonya ngayon ay maaaring baliktarin sa korte. Upang lubusang mailok ang krimen na ito, lalo na ang krimen na nangyari 3 taon na ang nakakaraan, kailangan niya ng siyentipikong ebidensya. Agad na nilagdaan ni Major Ramirez ang isang emergency document na humihiling sa provincial prosecutor na aprubahan ang desisyon na ipa-exhume ang bangkay ni Boy Dante Aquino, na inilibing na 3 taon na ang nakakaraan sa sementeryo ng Barangay San Miguel. Naganap ang paghuhukay kinabukasan sa isang madilim at mabigat na kapaligiran. Ang mga residente ng Barangay San Miguel, matapos malaman na nahuli sina Tonyo at Nena, ay nagtungo sa sementeryo. Mula sa pagiging natigilan at hindi makapaniwala, ngayon ay galit na galit sila. Ang maskara ng pagiging mapagkawanggawa na minsan nilang hinangaan ay nabasag na naglantad ng isang demonyong mukha. Ang maliit na kabaong ni Boy Dante Aquino ay iniahon mula sa lupa matapos ang 3 taon. Sa Forensic Examination Room ng Provincial Forensic Center ng Quezon Province, sinimulan ng mga eksperto ang kanilang trabaho, at natagpuan nila, bagaman lubhang nabulok na ang katawan, ang halos buong kalansay. At sa mga buto-buto sa likod ng balikat, natuklasan ng mga forensic examiner ang maraming maliliit na fractures na pare-pareho. Mas mahalaga, sa occipital bone sa likod ng bungo, mayroong isang spiderweb-like fracture. Hindi ito sugat dahil sa pagkahulog sa tubig, kinumpirma ng punong forensic pathologist. Ang biktima ay nakaranas ng isang napakalakas, biglaang impact mula sa likod, na nagdulot ng bali sa buto-buto at pagkabali sa bungo. Ang impact na ito ay sapat na malakas upang magdulot ng pagkahilo o kawalan ng malay. Ang biktima ay itinulak o binagsak sa tubig, hindi nag-iisa. Ang forensic conclusion na ito ay ganap na tumutugma sa testimonya ni Tonyo de la Cruz na malakas ko siyang itinulak. Ang pag-amin ng demonyo ngayon ay napatunayan ng hindi matatawarang siyentipikong ebidensya. Ang 2 kaso ng pagpatay ay lubusang natapos mula sa lahat ng anggulo. Ang buong dossier ng kaso, kabilang ang malupit na pag-amin ng mag-asawa, ang forensic conclusion tungkol sa electrical trap, ang bank statement report, at sa wakas ay ang forensic conclusion mula sa nahukay na bangkay ni Boy Dante Aquino, ay nakumpleto.
Ang kaso ay inilipat sa Provincial Prosecutor ng Quezon Province na humihiling na isakdal ang mag-asawang demonyo na sina Tonyo de la Cruz at Nena Santos sa pinakamataas na antas ng parusa. Pagkalipas ng ilang buwan, binuksan ng Regional Trial Court ng Quezon Province ang pampublikong paglilitis laban sa mag-asawang demonyo na sina Tonyo de la Cruz at Nena Santos. Ang kaso ng mga magulang na nag-ampon na pumatay sa kanilang mga ulilang anak para sa kita sa seguro ay nagdulot ng malaking lindol ng galit hindi lamang sa Quezon kundi sa buong bansa. Maaga pa lang, daan-daang mausisa at galit na residente ang nagtipon, punong-puno ang loob at labas ng courtroom. Dumating sila hindi lamang upang makita ang mukha ng dalawang demonyong nagkukubli bilang tao, kundi upang maghintay din ng pinakamahigpit na hatol ng batas, upang ipaglaban ang katarungan para sa dalawang inosente at maliliit na buhay. Sa harap ng witness stand, magkatabing nakatayo sina Tonyo de la Cruz at Nena Santos, ngunit walang ni isang tingin ang ipinagpalitan. Ang koneksyon ng krimen na minsan ay naroon ay ngayon ay kawalan lamang. Payat si Tonyo, malalim ang kanyang mga mata, blangko ang kanyang tingin, nakatayo siya na parang isang walang buhay na katawan, tila ganap na tinanggap ang kanyang kapalaran. Sa kabaligtaran, kahit na payat din si Nena Santos, ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagalaw, paminsan-minsan ay nakatingin sa korte, paminsan-minsan ay sumusulyap sa hanay ng mga saksi. Tila nagkakalkula pa rin siya, sinisikap pa ring humanap ng isang huling butas upang makalusot. Nagsimula ang paglilitis sa isang seryoso at mabigat na kapaligiran na halos nakakasakal. Ang kinatawa ng Provincial Prosecutor ng Quezon Province, isang lalaking may matigas na boses, ay nagsimulang basahin ang akusasyon. Bawat salita ay umalingaw-ngaw, nagbunyag ng buong malupit at walang pusong plano ng dalawang akusado. Pareho silang, Tonyo de la Cruz at Nena Santos, ay inakusahan ng pagpatay ayon sa Section 1 ng Article 123 ng Revised Penal Code. Binigyang diin ng taga-usig ang maraming aggravating circumstances na nagpataas sa parusa, pagpatay sa dalawa o higit pa, pagpatay sa ilalim ng 16 na taong gulang, pagpatay sa isang tao na may tungkulin na alagaan, paggawa ng krimen ng malupit at dahil sa masamang motibo ng kita. Mabilis na naging isang pagpapakita ng krimen ang interogasyon, ang mga ebidensya ay inilatag sa isang pagkakasunod-sunod na hindi matatawaran na nagkandado sa pagtakas ng dalawang akusado. Una at marahil ang pinakamahalaga ay ang testimonya ng saksi na si Ginoong Benji Cruz, ang claims assessor. Si Ginoong Benji, na nakasuot ng maayos na suit, ay kalmadong tumayo sa harap ng korte, inulit ang buong proseso kung paano niya natuklasan ang nakamamatay na pattern mula sa dalawang folder na tila walang koneksyon. Mga miyembro ng korte, sabi ni Ginoong Benji, malinaw ang boses, sa 30 taon ko sa trabaho, hindi pa ako nakakita ng ganoong kalupit at walang saysay na pagkakaisa, dalawang ulilang bata na inampon ng parehong pamilya. Parehong binilhan ng life insurance policy na napakataas ng halaga kaagad pagkatapos, at parehong namatay dahil sa mga aksidente sa bahay. Para sa amin, hindi iyan pagkakaisa, iyan ay isang formula. Ang testimonya ni Ginoong Benji ay parang isang unang martilyo na sumira sa maskara ng pagiging mapagkawanggawa na sinikap ng dalawang akusado na itayo. Sumunod, inilabas ang forensic technical report. Ang mga close-up na larawan ng hiwa sa electrical wire ay ipinakita sa malaking screen. Ang malinis at sadyang ginawang hiwa ay inilagay sa tabi ng larawan ng isang wire na natural na nabubulok, bako-bako, at gusot. Ang napakalaking pagkakaiba ay nagdulot ng malakas na bulungan sa courtroom. Ang drama ng aksidente sa kuryente ni Boy Noel ay ganap ng nabunyag. Ang ikatlong ebidensya ay ang mga bank statement. Ang detalyadong diagram ng cash flow ay nagpakita kung paano ang 1,200,000 mula sa pagkamatay ni Boy Dante Aquino ay direktang napunta sa mga online betting accounts. Ang motibo ng sugal para sa kita ay lumabas ng hubad at malamig. Sa puntong ito, nagsimulang nanginginig si Nena Santos, alam niyang wala na siyang maikakaila. At ang huling at pinakamatibay na ebidensya ay naglagay ng huling pako sa kabaong na naglilibing sa kanilang krimen, ang forensic examination report ng bangkay ni Boy Dante Aquino. Ang punong forensic pathologist na direktang nagsagawa ng paghuhukay at pagsusuri ay tumayo sa harap ng korte. Ipinapakita ng resulta ng pagsusuri, sabi niya, na ang biktima ay hindi lamang nalunod. Nakita namin ang mga bali sa occipital bone at maraming bali sa buto-buto sa likod, na tumutugma sa isang malakas at biglaang impact mula sa likod. Ang biktima ay itinulak o binagsak sa tubig sa isang estado ng pagkahilo o kawalan ng malay, hindi nag-iisa.
Nang ipakita ang mga larawan ng bali sa maliit na bungo, yumuko si Nena Santos, nanginginig ang kanyang balikat. Si Tonyo de la Cruz naman ay ipinikit ang kanyang mga mata. Sa harap ng hindi matatawarang siyentipikong ebidensya na ito, hindi makapagbigay ng anumang pagtatanggol sina Tonyo at Nena. Ang kanilang mga abogado ay nasa isang walang magawang sitwasyon. Sinikap lamang nilang kumapit sa mitigating circumstance na pareho silang umamin matapos mahuli. Umaasa sila na isa sa alang-alang ito ng korte bilang isang pampababa ng parusa. Bilang tugon sa argumentong ito, tumayo ang kinatawan ng provincial prosecutor, nagbigay ng isang matalim na argumento. Tapat na pag-amin, galit niyang sabi. Ang katapatang iyon ay lumitaw lamang nang ilagay ng mga investigador sa mesa ang forensic report ng electrical wire at ang bank statement. Ang pagsisising iyon ay lumitaw lamang nang ang bangkay ni Boy Dante, matapos ang 3 taon sa ilalim ng lupa, ay iniahon upang sabihin ang katotohanan. Hindi iyon pagsisisi, iyon ay pagsuko sa ebidensya. Ang gawain ng mga akusado, nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, ay isang matinding pagkasira ng moralidad. Hindi lang sila pumatay, pinatay nila ang mga bata. Hindi lang sila pumatay ng mga bata, pinatay nila ang sarili nilang mga ampon, na may tungkulin silang mahalin at alagaan. Ginawa nila ang pagmamahal, ang pagiging mapagkawanggawa, ang pinakasagradong halaga ng lipunan na isang kasangkapan, isang maskara upang itago ang krimen ng pagpatay para sa kita. Nag-arte sila ng isang perpektong drama sa harap ng mga kapitbahay. Nalinlang nila ang mga lokal na otoridad ng minsan. At kung hindi dahil sa pagiging masipag at matalas ng isang insurance expert, maaaring nagtagumpay na sila sa pangalawang pagkakataon. At sino ang nakakaalam, baka magkaroon pa ng pangalawang Noel, pangatlong Dante. Ang krimen na ito, kung hindi mapaparusahan ng pinakamahigpit na hatol, ay magiging isang kahihiyan sa hustisya at sa konsensya ng tao. Inirerekomenda ng prosekusyon sa korte na ipataw ang pinakamataas na parusa, kamatayan para sa 2 akusado. Natahimik ang buong courtroom. Nang bigyan ng pagkakataon na magsalita ng huling salita, nanginginig lang si Tonyo de la Cruz at mahina lang nasabi ang 2 salita, "Sorry po." Si Nena Santos naman, nang hilingin na magsalita, ay matagal na tahimik. Pagkatapos, bigla siyang tumingala, hindi umiiyak, hindi nagmamakaawa. Tumawa siya, isang mapait at ligaw na tawa. Wala akong sasabihin. Galit lang ako. Galit ako sa taong nangloko sa akin. Galit ako sa walang silbing asawa na ito, at galit ako sa inyong nanghimasok. Ang kanyang kalupitan, ang kawalan ng pagsisisi hanggang sa huling sandali, ay nagpatay sa lahat ng pinakamaliit na pag-asa ng awa. Idineklara ng korte na mag-uusap sila. Pagkalipas ng 30 minuto, tumayo ang lahat. Ang presiding judge, sa ngalan ng korte, ay nagsimulang basahin ang hatol. Matapos suriin ng buo ang mga record ng kaso, ang mga ebidensya, ang mga testimonya sa korte, idineklara ng presiding judge, ang korte ay may sapat na batayan upang magpasya. Ang gawain ng mga akusado na sina Tonyo de la Cruz at Nena Santos ay bumubuo ng krimen ng pagpatay na may mga aggravating circumstances. Tinanggihan ang lahat ng argumento ng pagtatanggol tungkol sa pagiging tapat na umamin. Umamin lamang ang mga akusado sa kanilang mga kasalanan nang sila ay na-corner na at wala nang kakayahang tumanggi. Lalo na, ang akusado na si Nena Santos, sa kanyang papel bilang master planner, ang nagplano ng lahat, naghanda ng mga senaryo, hanggang sa huling sandali ay hindi nagpakita ng pagsisisi, na nagpapakita ng sukdulang kawalang-galang sa batas at sa buhay ng tao. Ang gawain ng mga akusado ay lalong seryoso. Ginagamit nila ang makataong patakaran ng Estado tungkol sa pag-ampon, ginagamit ang tiwala ng lipunan upang gawing kasangkapan sa paggawa ng pera ang mga kapuspalad na ulilang bata. Ang kanilang krimen ay walang pagkatao, hindi na kayang baguhin o turuan. Dahil sa mga kadahilanang ito, nagpasya ang korte na hatulan ang akusado na si Tonyo de la Cruz ng kamatayan para sa krimen ng pagpatay. Hatulan ang akusado na si Nena Santos ng kamatayan para sa krimen ng pagpatay. Ang hatol na kamatayan ay idineklara para sa 2. Lumuhod si Tonyo de la Cruz sa mismong kinatatayuan niya, malambot ang kanyang mga paa. Si Nena Santos naman ay sumigaw ng isang ligaw at matinis na sigaw at pagkatapos ay nawalan ng malay. Sa wakas ay naitupad ang hustisya. Sa ibaba, ang mga residente ng Barangay San Miguel, ang mga dating nagtiwala at humanga sa 2 akusado, ngayon ay tahimik. Ang galit ay napalitan ng nakakakilabot na kalungkutan.
Isinara ang kaso, ngunit nag-iwan ito ng isang aral na hindi malilimutan. Ibinunyag nito ang isang nakakatakot na katotohanan na ang kasamaan ay kung minsan ay hindi malayo, maaari itong magtago sa likod ng pinakamabait at pinakamapagkawanggawa na mukha. Ito rin ay isang malalim na babala laban sa kapabayaan. Kung 3 taon na ang nakakaraan, ang pagkamatay ni Boy Dante Aquino ay inimbestigahan ng mas maingat, hindi muli kinumpirma bilang aksidente, marahil ay hindi nangyari ang trahedya ni Boy Noel Cortez. Ngunit higit sa lahat, ang kasong ito ay isang tahimik na pagpupugay. Ang hustisya para sa 2 kapuspalad na bata ay hindi nagsimula sa isang maingay na akusasyon, kundi sa pagiging masipag, sa propesyonal na pagdududa, at sa konsensya ng isang ordinaryong tao, si Ginoong Benji Cruz. Siya, ang claims assessor, ang tunay na bayani sa labanang ito. Hindi lamang niya pinrotektahan ang ari-arian ng kanyang kumpanya, ipinaglaban niya ang katarungan para sa mga maliliit na kaluluwa na hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Ang 2 hatol na kamatayan ay ang paghatol ng batas, ngunit ito rin ang resulta ng isang konsensya na hindi tumahimik sa harap ng krimen.